Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa maraming tao na ang nawawalan ng pag-asa sa gobyernong Marcos. Opo, yan po ang nakikita ko ngayon sa mga vloggers. Marami na ang nagdududa o marami na ang nawawalan ng pag-asa. Opo, dahil nga po natapos ang Pasko, walang senador na nakulong. Yan po ay hindi sana ito ang itatalakay ko ngayon, pero ay ang dami kasi na parang nawawalan na talaga ng pag-asa eh. Opo. Lalo na yung nangyari dyan sa pagkahulog ni Cabral sa bangin. Opo, marami na ang nagdududa kasi ang tagal na ay walang malinaw na resulta at puro mga yung ayaw ipa-autopsy, ayaw ipakita sa tao, yung susunugin, anong tawag doon? Cremation, hindi ba? Ay ayan nga, ang dami ng tao ang parang nawawalan na ng gana sa gobyernong Marcos. Opo, yan po Ngayon ay natural lang po yan. Kasi nangako po ang gobyerno na sa Disyembre ay may makukulong na. Kahit na dakpil lang at ikulong. Kasi nga, mabibigat yung kaso pero wala Yun. At palagay ko, pag umabot yan ng Hunyo sa 2026 at wala talaga, wala na yan. Opo, wala na yan. Ngayon ay sasagutin po natin bakit ganyan. Opo. Una-una ay huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa bagay, didiretsahin ko na po kung wala ka sa Panginoon o malayo ka sa Panginoon o yung Diyos ay hindi mo iniisip, madali talagang mawalan ng pag-asa. Kasi nga ang nakasulat ay ang pag-asa lang natin ay nasa Panginoon. Yung po ang nakasulat ang pag-asa lang natin ay nasa Panginoon. Yan po. Ngayon, kung ayaw nyong maniwala dyan, ay bahala kayo. Pero ito nga, sa dumarating na mga balita o mga pangyayari, ay palagay ko, i-discuss ko lang ng bahagya ito, maniniwala na kayo. Opo, i-discuss ko lang ng bahagya. Bakit hindi natin maasahan ang tao? Katulad yan si Buing Rimulya ay nagsalita na maraming makukulong bago magpasko. Ay wala naman. Ayan po, kaya yung mga tao, question mark na ang nasa isipan nila. At lalo pa ito na ito si Cabral ay siya ang planner ng DPWH Lahat ng budget dumadaan sa kanya o siya ang nag-a-approve o siya ang nakakaalam sino ang may project nito, yung mga yung amount alam niya kaya ay tapos ang bagal pa ng kaso, hindi ba? At iba-iba pa ang deklarasyon iba-iba Opo. Pero hindi na tayo magtatagal dyan kasi gagawa ako ng
panibagong vlog patungkol dyan. At yung pangako ko kahapon na ang i-discuss ko sana ay yung nai-involve ito si Cabral sa sexual immorality. Ay yan sana ang i-discuss ko ngayon. Ay wala na talaga yan. Pag ganun na ang tao, lahat na pwede nang gawin yan. Pag ganun na po ang tao, yun po ang i-discuss ko sana ngayon. Pero nga, mas marami ang nakikita ko na yung mga vloggers ay sinasabi nila wala na silang tiwala sa gobyernong Marcos. Yan po. Ngayon ay ako inaasahan ko na po yan. Kasi nga nasa Biblia those who hope, hindi ba? Yung umaasa lang sa mga princess o sa mga hari o umaasa lang sa kapwa-tao ay madaling mawalandang pag-asa yan. Opo, nakasulat po yan At hindi nga maasahan ang nakasulat po sa Biblia, hindi maasahan yan. Yung mga tao. Opo, bakit po? Ay ito, nasa Biblia, pero hindi ko na ibibigay ang verse. Nakasulat po kasi sa tao, sa Biblia, ang tao po ay mahina. Opo. Kapos. Ang tao ay kapos, kaya nagsisinungaling. Ang tao, hindi niyang magawa ang gusto niyang gawin lahat kasi nga limitado. Limited po ang tao Gusto niyang ipakulong, pero hindi niya kaya Bakit? Ay baka yung ipapakulong niya ay may alam din patungkol sa kanya. Yan lang po O kaya, ay limitado ang resources niya. Hindi ba? Katulad yung mga kuha ngayon. Bakit nagre-resign na yung mga ICI? Hindi ba? Yung nag-iimbestiga dyan sa flood control. Ay, kapos nga kapos. Yun po. Kahit na diniklara nila na ito, matatapos ito o may mabibilanggo dito o mabigat ang mga kaso, pero hindi naman nila magawa kasi nga kailangan nila ng tulong ng ibang tao na mag-testify o magbigay ng mga siguro, mga impormasyon o pati ang yung pera kasi gagastos din yan hindi ba? O mag-iimbestiga yan. Ay kakain yung mag-iimbestiga, di ba bayaran yun, hindi ba? O kaya ay magmamanman yan, hindi ba? O kaya ay mag-hire ng mga abogado yan. Ay alam naman natin ang abogado mabigat ang bayad dyan. Ganun po, kailangan po ang pundo. Kaya wala talaga. Wala namang pundo yan na galing sa yung inassign o inallocate ng mga natin, mga legislative. Kukuha lang ng pundo yan doon sa kung sino ang nag-create niyan. Usually ay yung presidente, hindi ba? Kaya kapos. At yung power, wala silang power to yung put people to prison. Wala silang power. Wala. Kasi ang may power dyan, yung judge. Opo. Mag-imbestiga lang, magrekomenda, at siguro baka magsuspindi, baka pwede. Kung naka-assign sa yan sa yung katulad ng ng mayor, ganyan, governor o pwede silang suspindihin yan. Ay maliban doon, wala na. Hindi ba? Kaya nga wala nga ngipin Walang ngipin. At yung nga ang gustong gawin nila, grupo nila Dilima, na gawin ng legal at may pundo para maobliga o kaya nilang magpakulong. Hindi ba? Kung ayaw umatin. Ay ngayon ata, pag ayaw umatin, wala Wala silang power Di ba?
O ayan na nga, kaya maraming tao nawawala na ng pag-asa sa gobyernong Marcos. Pero ito po ang dahilan dyan, ano? Bakit ganyan? Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? Ayan po, kinuha ko po ito kasi Diyos lang po ang pwedeng makapag-fulfill ng kung ano ba niyang pinangako, hindi ba? Hindi ba? It is impossible for God to lie. Kasi nga, kaya niyang gawin Pag sinabi niya, remember, itong universe, itong mundo, o tayo ay na-create out of nothing. Hindi ba? He spoke the word and came into being. Ayan po Kaya wala nga sinabi niya, gagawin niya. Pag pinangako niya, ay mas lalo na po, hindi ba? Pag pinangako niya, doble yun. Doble ang sigurado. Ayun lang sinabi sigurado na. Ayun pang pinangako, hindi ba? God is not a man that he should lie. Anong ibig sabihin niyan? Ang tao po ang nagsisinungaling Kaya wala tayong maasahan talaga dyan. Hindi ba? At yung nga, pinaliwanag ko na, limitado kasi ang tao. Hindi natin sila masisiyan. Ngayon, hihiling po tayo sa Panginoon na tulungan niya yung tao. Yun po, ipanalangin natin yung mga tao. Maliban na lang ay kung sangkot din siya. Hindi ba? Kung sangkot siya, ay wala tayong magagawa dyan. Kung hawak nila ang mga record, hindi ba? Ito, na-involve ito. Ito, noon dati, mayroong pira yan dyan. Nakuha niya. Ayan po Kaya, maaring nadidelay. Pero ang kagandahan po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, na nakikita ko, ang kagandahan ngayon ay ito si Marcos, 6 na taon ito wala sa gobyerno. Hindi ba? Walang korupsyon yan kasi wala siya sa gobyerno Nag-a-apply siya ng Secretary of Agriculture. Nag-a-apply siya kay Duterte. Hindi naman siya pinayagan. Hindi siya pinaburan. Adi wala siyang kwan wala siyang korupsyon yan. Hindi ba? At ito si Tito Soto, huminto ito ng 3 taon. Aywan ko lang ito si Ping Lacson kung ilang taon yan. Pero huminto din yan kasi sa term limits. At si Bam Aquino, 6 na taon po yan. 2 bisis na talo yan At saka si Pangilinan, hindi ba? Yan ang kagandahan ngayon. Mga walang kwan yan. Maliban na lang kung noong pang panahon ni Pinoy, kung mayroon sila doon. Pero panahon ng Duterte, wala Hindi ba? Kaya pwede nilang sinuhin yan. Yung mga namumuno ngayon, ay marami sila kasi yan na nagpahinga. Dahil sa term limits, natalo. Hindi ba? Ayan po, kaya ito na sana ang magandang pagkakataon. Suportahan natin, Suportahan natin. Romans 3, verse 3 hanggang 4. What if some were unfaithful? Ayan po ang sinasabi o ang katanungan ni Paul. What if some were unfaithful? Ay totoo po yan Hindi ba? Ang tao po ay unfaithful. Opo, ay ayan lang nga Hindi naman ako naniniwala, pero ay bakit lumalabas na nai-involve si Cabral? Hindi ba? Sa marital unfaithfulness. Hindi ba? Nai-involve siya. Ay pag ganyan na po ang tao, lahat po gagawin yan. Opo, matapang na yan. Kaya na. At yan ang ipapaliwanag ko sa susunod na mga panahon. Kaya nga ayaw ng Diyos yan yung unfaithfulness. Ngayon, ang tinatanong ni Paul, what if some were unfaithful? Ay totoo po yan Hindi ba? Unfaithful o sinungaling o walang ang tao hindi naman tinutupad Hindi ba? Ang mga sinasabi ganun lang po yan. Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Tinatanong po ni Paul, yung bang unfaithfulness ng mga tao
ay magagawa ba yung Diyos na hindi niya tutuparin yung pangako niya? Yung unfaithfulness ba ng tao, magagawa yun o dahilan yun para ang Diyos po ay maging unfaithful? Hindi. Sabi niya, certainly not. Sabi niya, not at all. Ang nakasulat dito, not at all. Pero sa iba, certainly not. Sa iba, God forbids. Naku po, hindi naman, hindi ba? Pag sinabi ng Panginoon, kahit faithful ka o hindi, gagawin niya. Ayan po Kaya nga tinatanong nga ni Paul what if some were unfaithful? Ay hindi lang sabi, halos lahat ng tao po, hindi naman faithful Akala lang ng tao na siya ang pinakamagaling. Akala lang ng tao na faithful siya. O matalino siya, o maganda siya, o mayaman siya. Pero hindi wala yun. Wala yun. Hindi counted yan sa Panginoon. Basta, ang tinatanong po dito ay, will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Mababaliwala ba yun? Yung faithfulness ng Diyos? Certainly not, sabi po ni Paul. Hindi mangyayari yan. Let God be true and every human being a liar. Hindi ba? Ayan, ang linaw po Every human being a liar. Let God be true and every human being a liar. Paano mo mapagkatiwalaan ang tao na every human being is a liar? Kung sinabi niya na ipapakulong ko ng Disyembre yan, bakit kayo maniniwala doon? Hindi ba? Ay hindi naman Diyos yan. Hindi ba? At yun nga ang sinasabi ko, kapos ang tao, kulang ang kanyang kakayahan. Malay natin, baka mas malaking pira ang inuuper, hindi ba? Kaya, yung mga testimonya nawawala. Yung mga tao na dapat ay magtitestify, nagdadalawang isip kasi inuoperan, hindi ba? O kaya konektado doon sa judge. Ang dami po niyan hindi ba? Okay, ituloy lang po natin. As it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Ay ano bang ibig sabihin nito? Ay tingnan natin kung maipaliwanag natin. So that you may be proved right. Sino ba ito? Yung tao. Kailangan pag nagpaliwanag yung tao ay maipaliwanag ng maigi. Ang ibig sabihin yan na tama yung pinapaliwanag. At ito nga ang pinapaliwanag ko let God be true, every man a liar. Yan po ang pinapaliwanag dyan. At kung mag-judge man ako o mag-judge yung tao na ligtas, tama. Ayan ang nakasuot When you speak, you are right. And when you judge, you prevail. Yun po, tama yung judgment mo. Kaya pinapaliwanag po ito ni Paul na yung bang unfaithfulness ng mga tao ay gagawin din ang Diyos na unfaithful siya? Hindi. Sabi niya, not at all, sabi niya, let God be true, all men are liars. Or let every man a liar. Hindi ba? Ayan nga ay doon na tayo ngayon mag-umpisa. Hindi pwede kasi na mag-umpisa ang isang commissioner o ang isang ministro na ako magaling ako aayusin ko yan, ako ibibilang ko. Hindi pwede mag-umpisa sa ganun. Hindi pwede. Ang una niyang gagawin, Diyos lang ang makapangyarihan. Yun ang gagawin niya. At sasabihin niya na kung wala tayong tulong sa Diyos, hindi natin maibilanggo yan. Pero yung sasabihin mo na ibibilanggo ko sila, wala yan. Hindi ba? Wala yan. Kaya nga ako, noon pa alam ko na bakit sasabihin na ganun? Ibibilanggo niya ng Disyembre. Hindi ba? Wala yan. Ito po ang human fallibility. Humans are prone to error and deceit.
nag-i-error po o nagko-commit ng mistake po ang tao. Yan po ang ibig sabihin ng fallibility, human fallibility. Limitado nga hindi mo alam lahat eh. Hindi mo alam na baka yung testigo mo ay lang yan, pakana lang nila o tanim, hindi ba? Tinanim na testigo para later on babalik ta rin niya. Ganun lang po yan eh. Human are prone to error and deceit. Opo, nagdi-deceit din ang tao. Recognizing our limitations should lead us to rely more on God's truth or on God's word. Ayan po. Yan po ang nilalakad ko dito. Kailangan kung magsalita tayong ganyan ay naandun ang tiwala natin sa Panginoon, natutulungan niya tayo. Kasi kung wala yan, ay hindi natin alam. Ay ito nga, nangyayari, hindi ba? Puro na lang ganyan, puro pangako na Disyembre, ibibilang ko. Wala hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, at patuloy po tayong manalangin na tulungan sana ng Panginoon ang ating mga leaders. Lalo na yung sinasabi ko na nahinto, yung wala sa gobyerno ng 6 na taon, sila ang pwede nating asahan dyan. Katulad ni Soto, ni Lacson, ni Pangilinan, ni Bam Aquino, at saka ni Bongbong Marcos. Ayan po. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana ay bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.